So guys, welcome back dito sa aking channel. So andito na naman tayo, panibagong update na naman for upcoming visa bulletin for the month of December 2025. So bali ito yung pang third month for fiscal year 2026. So from October, November, so ito nga yung third month ng fiscal year 2026, which is yung December 2025. So bago tayo mag-proceed, kumustahan muna tayo, no? So talagang medyo nakakalungkot dahil 2 months nang nag-move itong fiscal year 2026, yung October tsaka November, so wala pang movement. Most especially yung mga naghihintay ng rest of the world, chargeability at saka yung Mexico. So yung talagang sa kanila ay hindi pa nag-move. So since September 2025, April 1, 2023 na yung final action date nitong rest of the world at saka yung Mexico. So itong dalawang kategory na to ay talagang medyo malungkot lalo. Gawa nga nung antagal na hindi pa sila nag-move, which is darating na ngayon yung December 2025. So we are lucky for Philippines chargeability or Philippines category, at least na-level tayo dun sa April 1, 2023 final action date. So bali ito na nga yung parating na December 2025. So ano na naman kaya yung i-expect natin dito? So most especially yun nga sinasabi ko, yung rest of the world at saka yung Mexico, talagang ang haba na ng months na kanilang hinihintay. But hopefully sabay-sabay na itong mag-move, sabay-sabay na magkaroon ng movement. Kasama na rin sana yung Philippines pag nag-move man ito sa December 2025. So hopefully mag-move itong final action date, gawa nga nung panibagong visa issuance na naman itong fiscal year 2026. So kung pagbabasihan man natin, so lahat itong family sponsored preference at saka employment based preference, which is included na nga yung AB3 dito, tsaka yung other workers category. So panibagong number of visa issuance na naman itong for fiscal year 2026. So bali dito nga sa family sponsored preference, 226,000 number of visa. Tsaka dito sa employment based preference is 140,000 number of visa. So hopefully nga sana mag-move pa ito. So kung titingnan natin itong ating monitoring data, so from October, November, so hindi pa nga ito nag-move. Lahat ng chargeability from rest of the world, China, Mexico at saka Philippines, saka India, so wala pa talagang nag-move. So ibig sabihin, sana itong darating na December 2025, mag-move na ito ng mga priority date or final action date, gawa nga nung yung number of visa for fiscal year 2026 ay meron naman siyang allotted. So we all knows naman na ang dami pang siguro marami pang pending na visa to be issued sa NVC, but hopefully mag-move na itong final action date this coming December 2025 visa bulletin. So bali ito nga yung monitoring data natin for fiscal year 2026 employment based preference. So ito yung rest of the world, China, India, Mexico, and Philippines. So ito yung mga priority date or yung final action date ng mga movement from October and November 2025. So dito nga yung last movement, yung Philippines lang yung nangyari. So April 1, 2023. So nag-level up na. So nag-level na, nag-match na tayo dun sa rest of the world tsaka yung Mexico. So itong Mexico at saka yung rest of the world, yung last movement nito is nung September 2025 pa. Kaya nga sinasabi ko, so hopefully mag-move na itong December 2025 kasi itong dito, wala pa itong movement ng ilang months na. Then sama na rin natin yung other workers sa fiscal year 2026. So ito nga rin yung EB3 but categorized as other workers. So ito yung mga final action date nila. So dito din wala din siyang movement. From October, November, so 2 months na siya walang movement. Lahat ng chargeability dito sa other workers category.
So then ito naman yung monitoring data natin dito sa family sponsored preference. So ito ay purely for Philippines lang to. So yung F1, F2A, F2B, F3, tsaka F4. So ito yung months, yung October, November. So dito rin, kahit dito sa family sponsored preference ay wala ring galawan. So yan lang yung update natin ngayon guys. So antabayanan na lang natin yung December 2025 visa bulletin. So ilang araw na lang ipapublish na yan dito sa website. So ganun talaga kung ano man yung magiging final action date or ng priority date, cut-off date. So yan talaga yung hihintayin natin. Tulad nga lagi ng sinasabi ko, basta ang importante ay naghihintay na lang tayo na mag-current na yung ating mga priority date. So, ibig sabihin, tapos ka na mostly ng yung mga process, document qualified ka na, including na rin yung mga license endorsement kung meron ka pang mga process na mga license endorsement or SIS evaluation report. So, complete all the process. So, para at least yan na lang yung hihintay natin kung kailan mag-current yung mga priority date yung inaabangan natin dito sa EB3 Employment Based Preference. For me, hopefully sana mag-move itong priority date this coming December 2025 kasi nga dito sa rest of the world especially. So since September 2025 pa, hindi pa siya nag-move. So ilang months na sila naghihintay until this coming December. So sana mag-move lahat ng priority date including yung Philippines this coming December 2025 visa bulletin. So maraming salamat sa inyong panonood dito sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hit the button below para updated ka for the next video. See you next time. Bye-bye!